Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito, gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, may money will be coming to you. Congrats! Tingnan natin, Capricorn. Tingnan muna natin yung ano mo. Your condition. Aba, panalo. Magnetic ka ngayon. Ibig sabihin, may mga situation na maaring mahahatak mo yung abundance, prosperity this time kasi magkakaroon ng mga tao o may tao na makakaroon ng mga dealing, makikipag-collaborate, magkakaroon ng mga partnership. Sa nakita ko dito, yung iba dito, kakaroon ka ng connection sa tao na nasa malayo o nasa distance. Kakaroon ka ng connection. Maaaring kakausapin ka niya, i-connect siya sa'yo. Makipag-communicate siya sa'yo. Sa iba sa inyo, siguro nasa networking kayo. Maaaring nasa Facebook, TikTok, Reels, ano ba to? YouTube. Hindi ko mabagay yung YouTube, yun na nga lang, ano. Kumbaga na dito ka sa sitwasyon mo na you are more on focusing sa iyong mga goal this time. Handito na yung nagkakaroon ka, kumbaga nagtithink advantage ka na sa mga layunin mo this time. And syempre, look to the future ka. No, or need. Nandito yung mga bagay na i-move forward mo. May mga bagay na you choose your direction. May mga ile-let ko ka na. Sa nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo, tatlo anak mo? Tatlo, dalawa, isa, mga ganyan. Hanggang ganun. Yung iba sa inyo, sa nakikita ko sa inyo is nakita ko dito parang you want to jump to your fashion o kaya merong kang isang bagay na you want to create something into your life. Pero hindi ko nakikita na sana actionan mo na siya. No, kasi kung a-actionan mo 'yun, creativity na 'yun o yung gagawin mo na 'yun is magsa-success ito. Iba dito is a decision making to transform. Magkakaroon sa'yo ng transformation. Oy, chain of events that will affect your life. Kung ano man to, huwag kang magpa-apekto dito. Sabi ko nga dito is need to transform, di ba? Kung ano man tong naka-chain ka pa dyan sa bagay na yan, kailangan mo na ilet ko yan. Protection from a power friend. Ibig sabihin, may loyal friend ka dito. May tao na sumusuporta sa'yo. Maaring kapatid mo, asawa mo, karelasyon mo, friend mo, ganyan. Good news! May maririnig kang na good news. Congrats! Maaari ito is ikasisiya mo. O maaari ito is magagaling sa kakilala mo. Kung sino man siya, friend mo man siya, kapatid mo man siya, o tinuturing a person na mabait, a person who is loyal, mga ganyan. No? A person na may connection ka. Kung ano man tong good news na to sa buhay mo, congrats. There's a good news. Flowers,
Magiging masaya ka raw. Alam mo, tandaan mo ha, yung kasiyahan ng mga mahal mo sa buhay, nagiging kasiyahan mo na rin yun eh. No? Yung sa happiness. Kumaganahan dito yung magandang magaganap ang mangyari sa buhay mo. Congrats ha. Baka ito yung good news. Kumbaga, handito rin yung maririnig mo yung magagandang, yung mga gusto mong marinig. Ganyan. Kasi mabulaklak, diba? Parang may ano ka dito. Oh, someone will try to make you do something against you. Nako. Kung sino man ito, karelasyon man ito, kasamahan mo ito sa trabaho, o kakumpetensya mo man ito, kung sino man siya, eh mag-ingat ka. No? Meron siyang gustong anuhin sa'yo, gawin sa'yo. Na sumaring ayaw kanyang magtagumpay at hahihilahin kanya pababa. No? Maaring sa iba sa inyo is a friend na sana hindi siya nagpapanggap, di ba? Success assured with a good plan and hard work. May mga bagay o sitwasyon para makaget mo si golden egg. Kailangan mo umpisahan na maglagay ng pugad o alagaan ang iyong pugad. O bahay, relationship, sarili mo, creation mo, fashion mo, creativity mo, mga ganyan. At kung magkakaroon ka ng pagplano, magsasucess ka. Siyempre, give an effort and hard work sa bagay na yun. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Capricorn, please show me. Ay, bata yung iPad natin. Yeah. May 16 to 31. Ano po to? Uy, Sun! Nandito si ear flower dog egg. Uy, may mga excitement situation sa buhay mo. No, ang energy mo, ang nakikita ko dito. Alam, ko-confirm ko lang to. Ay, hindi. Pa siya tapos. But anong ano nito, universe? Kailangan mo daw, may mga bagay na kailangan mo aksyonan. Okay, ang energy mo this second half of month ng May. Ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga bagay o sitwasyon na gusto mong i-recover. Oo, may magagawin ka. May mga gusto mong pagpasyahan. Kaso, andito ka sa sitwasyon mo na naguguluhan ka or hindi yung you're feeling stuck, hindi yung sitwasyon na maaaring naghihintay ka ng sign para mag-action, no? Sa nakikita ko to, may mga hinihintay ka kasi yung recovery or yung success na yon o yung happiness na yon is totally na hindi pa siya gano'n sa ngayon na nagiging stable, pero you need to be patient. Ang sinasabi to, kailangan mo din mag-action, and syempre, kailangan mong magkaroon ng positive emotion. Kasi it's up to you to make it happen. Yung bagay na to. Yung mga bagay o sitwasyon na kailangan pang gugulin o kailangan pang ayusin para magtagumpay ka doon sa bagay na yon. Kung ano mang sitwasyon yon. No? Pero you need to be patient sa ngayon. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is may mga idea ka na kailangan mong aksyonan. Na kailangan mong, kasi ang nakita ko to hindi stable. Kailangan mo mag-sacrifice. O maari naman na may mga bagay o sitwasyon na kailangan pang unahin. Diba? And also, may nakikita ko dito na kasi meron ka mga gustong mag-success pero nare-reject siya sa nakikita ko dito. Kasi medyo magulo. No? Medyo may gulo ako nakikita dito. May gulo ako nakikita. Sa iba, meron kasi ako nakikita na tao na obsessed, makasarili, sakim. Napaka-aggressive nitong tao na to. Sa nakikita ko dito. Or maari din naman na yung iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng pagdi-disorganize sa mga bagay o sitwasyon nyo this time. Kaya medyo nakikita ko is magulo. Anak. Hindi pwede.
Pwede yan. O may mga bagay o sitwasyon na hindi mo napufukusan. O may nakita akong danger person dito, no? May nakita akong danger person, may masamang tao. Ako nakikita, sana hindi naman kaila, sana pass na yun. Pero hindi ko nakita ang pass eh. Sorry ah. Maaring may tao na nakapagbigay sa'yo ng dissatisfaction. Maaring kasamahan mo sa trabaho. Maaring karelasyon mo. Diba? Maaring kung sino man siya na nakakonek sa'yo. O maaring goal mo to, ganyan. Bakit kaya may taong nagpapanggap? Nagpapanggap ka ba? Sana hindi ka to ha. May taong nagpapanggap. May taong disloyal, there's a chaos. Or maari naman yung iba sa inyo is nalilito kayo kayon kung ano yung uunahin yung aksyonan. Kung ano yung gusto nyo unahin na bagay-bagay. Ganyan. O maaring sa relationship, maaring sa trabaho, ganyan. Sa iba sa inyo. Anong parating? May mga ano dito out of control situation. Teka lang, ayusin ko. Ba yan? Magalaw. Ano pong parating? Kay Capricorn. Parang yung napapatingin ako sa anak ko dito sa gilid. Kasi parang binubukan niya yung bibig niya. Hindi ko alam po naiinitan siya. Teka lang. Anak, mainit ba? Kulide mo hindi siya. Kulide mo dahil jabu. Sandali lang. Okay na yan anak. Diyos mayo. Hirap mong abutin eh. Sorry ha. Kasi baka ma-heat stroke. Kasi nasa taas kami. Eh wala dito ang aircon. Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo. Universe, explain pa sa akin to. Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, merong struggle situation. Ibig sabihin, may mga gusto kang i-pursue na maaring naghihintay ka pa o maaring may gusto kang i-pursue na idea o something idea o may mga pursuing situation na maaring nagkakaroon ng progressing o pinaprogress pa, no? Sa nakikita ko dito. Maaring travel, maaring mga plano mo, ganyan, o maaring may mga piniprepare na situation, no? Sa iba sa inyo. Kaya, nagkakaroon pa ng struggle doon. Kumbaga, andun pa yung situation na nahihirapan ka pa na makamit yun. O i-pursue yung bagay na yun. O ma-pursue. O mag-success yung bagay. Parang lumabas dito. And also, sa nakikita ko rin dito, merong tao kang makakausap o merong mga tao na maaring galit o hindi kanila gusto, maaring kasama mo sa trabaho, karelasyon mo, kung sino man yan, nakikita ko dito, meron silang mga sinasabi na negativity when it comes sa'yo. Yun na nakikita ko dito. And pinag-uusapan ka eh. Pinag-uusapan. May mga taong pinag-uusapan ka. Hindi ko alam bakit sila galit. Siguro sa iba dito kasama sa trabaho to. Yun na nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo is magiging busy ang inyong pag-iisip. Yan ang makikita ko sa inyo. Kung may makikipag-communicate sa inyo, huwag kang agad maniwala. Kasi may taong nagsisinungaling. Or maaring itong tao na to may sabihin siyang hindi maganda sa iyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Ano pang dapat iwasan ni Capricorn? May mga bagay na not successful.
Iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang balansehin. Sa pera man yan, sa relasyon man yan, or hindi yung sitwasyon na iwasan mo yung ma-over-help ka sa mga bagay sa sitwasyon. Hindi ko naman sinabi na wag ka magtumulong, no? Nasabi ko dito is you need to take it balance. Kumbaga, isipin mo din yung sarili mo. Isipin mo din yung future mo. Isipin mo din yung kalagayan mo. Iwasan mo din, tingnan ko, iwasan mo din yung ma-manipulate ka ng sitwasyon mo, no? Sa nakikita ko dito. O yung mga tao na magiging unfaithful, yung mga tao na hindi ka gusto, iwasan mo na lang yun. Hindi mo naman sila needs. Kumbaga, i-separate mo na lang yung sarili mo sa kanila. I-accept mo na lang at patawarin mo na lang sila. Kung sino man sila. Diba? Iwasan mo din, sinasabi dito na kung may mga pinagdadaanan kang problema, i-share mo sa taong pinagkakatiwalaan mo, sa taong makakatulong sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. And also, is accept. No? Kailangan mo i-accept. Iwasan mo umalis ka at iwasan mo yung mga taong hindi ka value at aabusuduhin ka. Iwasan. Huwag agad magtitiwala sa tao. Kasi may tao ko nakikita dito na, sabi ko nga di ba kanina paano may nagsisinungaling. Iwasan mo rin yung yung hindi magbawi ng tulog, tsaka yung palaisip. No? Ganyan, iwasan mo na lang yun. Baka hindi makagat sa health mo. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang kasi needs ka nila. Mga pang-aabuso. You need to trust to your intuition. Dito. Iwasan mo din yung mangutang ng mangutang o kaya yung kaskas ng mga credit card, iwasan mo yun. Tapos yung hindi ka nagbabasa na pirma ka lang ng pirma, yun ang pinakaiiwasan mo sa lahat. No? Hindi yung porkit o pakipirma, mamaya kung ano yung nakalagay dun, hindi mo muna inalam. Isipin mo muna. Mga taong makasarili din. Love is sa lahat. Sarili, kapamilya, karelasyon, kung sino man yan. When it comes to love, you value, binavalue mo talaga yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng pagpapahalaga o yung mga tao na binavalue ka. Binavalue mo rin sila sa nakita ko. Kung titiisin, when it comes to love, napakamatiisin mo. Napaka-kind mo. Hindi yung sitwasyon na ibibigay mo sa kanila. Susubo mo na lang, bibigay mo pa sa kanya o sa kanila. Kung sino man itong mga pinahahalagahan mo sa buhay mo. Lalo na sa love, diba? Sa love, sa'yo sa love is lahat. And then also, is when it comes to a love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaaring itong tao na to is babalik sa'yo at manghihingi ng pagtawad kasi may reconciliation ako na nakikita sa'yo. Maaaring makakareceive pa sa kanya ng text kasi gusto niya ng new beginning sa iyo, itong tao na to. Kung kayo in a relationship, handoon yung pagpapahalaga nyo sa isa't isa. Kung tinat ko nga, mabait kayong pareho. Or handun yung iba sa inyo is very religious person, yun. Kumaga, alam nyo sa isa't isa at naniniwala kayo sa isa't isa. Yun ang nakikita ko dito. Giving and take situation or relationship. Kung kayo naman is, kumbaga handun yung commitment talaga, sa relationship na to. Mapagpasensya ang isa sa inyo or pareho kayo mapagpasensya. Handun yung pagkakaroon ng balancing relationship. Kung kayo is single, may parating sa iyo. May parating sa iyo pero sana hindi maging same energy na maloko ka, Kumbaga, kung kabe-break up mo lang, huwag ka agad pumasok sa relationship kasi same energy ang mahahatak mo. You need to be patient lang. Kaperahan. Kamusta ang money ni Capricorn? Ano po to? Tapos na po to?
Tingnan natin. When it comes to your money, aware ka naman eh. Aware ka naman sa money mo. Kasi nakita ko dito. Kaso, yun nga lang, hindi siya stable. Siguro kasi, itinutulong mo, ibinibigay mo. Kumbaga mas marami lumalabas talaga. Oo, when it comes to money, may frustration. It's a negative. Hindi naman siguro kayo lahat. Pero, hindi ko nakikita yung stability nito. Maring napapabayaan mo kasi there's a lack of success. Medyo delay ata to. So, nakikita ko dito. Yan, kailangan mo daw na mag-change ng decision making. Kailangan mo na may mga baguhin, no? O i-transform. And ito yung pagdidesisyon mo ngayon. May mga bagay na kailangan mo i-let go. And you need to start a new beginning into your life. Kailangan mong mag-action sa pera mo. Pero nasa sa'yo yun. Kung paano mo i-handle ito. No? Hindi kasi naging maganda. It's more on trap. It's more on stock. Siguro, nagbibigay ka ng you give and support. Kaya mga ganyan. Sa mga taong pinapahalagahan mo. An opportunity. Capricorn. Pwedeng explain mo ito. Any opportunity, may mga magaganap. Okay, tingnan natin. May mga kahilingan. May mga kahilingan. Ano pong ano nito? Okay, thank you. Okay, merong mga kasi meron ka daw dapat gawin o dapat simulan o dapat asikasuhin o dapat umpisahan dito. Kumbaga may mga sitwasyon na kailangan mong balansihin, may mga sitwasyon na kailangan mong i-correct at mag-aksyon dito para ma-pursue mo yung wish come true mo o yung kahilingan na to. And opportunity, ang nakikita ko pa dito, may corruption. May corruption siya. Sa iba, hindi kay lahat. There's a corruption. Merong mga bagay na hindi pa clear. Merong situation na unfair. Merong nakikita kong a person na dishonest. Maaaring ikaw, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. O may tao na dishonest sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Meron kang mga hinihiling. No? Kaso, ang nakita ko dito, maaaring may mga hinihiling ka pero pinaplano mo. Pero sa ngayon, wala pa yung clarity. Pero leap of faith lang, mangyayari at mangyayari to. Sa ngayon is, jungling pa siya. May mga dapat pa kasi asipir. Parang ganun yung nakita ko kanina. May tao daw na, may mga bilang magaganap o mangyayari sa iyo. Siguro, dito yung sitwasyon na meron kang iisipin o hihilingin sa isip mo na hindi mo akalain na makakamit mo o mangyayari. Mga ganun. Hindi man sa'yo, sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, sa mga pinapahalagan mo. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang advice. Ay, bakit baliktad yung baliktad yung baraha ko. Ang advice sa iyo is, wow. May tao na maaring ko-connect sa iyo o may biglaang magaganap o mangyayari na maaring ito is malapit sa iyo, na maaring kapamilya, maaring kasama sa trabaho, o a person na nasa distance, na single to Maaring susuportahan ka nito o ng pamilya
Kapamilya mo siya. Yun. Ang nakikita ko dito. Baka bigla makipag-communicate to or may mga biglang magaganap o mangyari na support, pag-support. May union sa iba, merong tao na nakakonect sa'yo na kakausapin ka. Ang advice sa'yo, try to make it balance. Sa trabaho mo, sa relationship mo, sa pera mo, and chase your dreams. Yung mga bagay na kailangan mo i-withdraw, mag-escape, mag-walk away, o i-let go, no? O baguhin. So, nakita ko to. And, siyempre, sinasabi dito na, huwag kang malito. Harapin mo yung takot mo. Dito, you need to release your fear, sabi dito. And, siyempre, meron ako nakikita dito. Hindi ko alam kung ikaw to no? Medyo nagkakaroon ng danger anxiety, or handin yung takot, nalilito. May tao ako nakikita na feeling emotions, or handin yung betrayal. May nakita kong betrayal situation. May lungkot. Merong hindi ko lang alam, pero may hinahanap ka. Parang hindi ko alam kung hinahanap mo yung sarili mo, o you're searching, o maaring may tao na umalis sa buhay mo, no? At isa yun sa nakakapagbigay sa'yo ng sadness, o may bigla ang nangyari na nakapagbigay sa'yo ng lungkot or disappointment into your life. Iba dito, maaring may mga bilak na kayo sa buhay nyo, o bilak ka, o may mga tao na, o may isang sitwasyon na ayaw mong harapin. Yun ang nakita ko. May family sorrow, sa iba. Sana wag kayo doon mag-focus in a positive way. Doon. May matanda ako nakikita. Hindi ko alam kung relatives mo siya o parents. Hindi ko alam kung, parang pag sinusuportahan mo, inaalagaan mo, parang ganun na nakikita ko. O baaring siya yung malungkot. O mayroon siya pinagdadaanan na lungkot. Hindi pala ikaw yung pala siya yung malungkot, diba? Kaso andin ka sa kanya na sinusuportahan mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.